Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Pagpalang umaga po sa bawat isa. Ito po ang inyong lingkod, Reverend Jonas Gabani ng CRC Chess Daughter Church mula po sa Tres Marias City, Cavite. Nandito po tayo muli upang pag-aralan ang pang-araw-araw nating debasyon na tinapay mula sa langit. At ating pong tatalakayin ngayong umaga ay ang bilang 22, talata 28 hanggang 30. Makikita po natin dito kung paano po nangusap ang asno kay Balaam. Bago po yan, tayo muna ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa aming pagbulay-bulay ng iyong salita. Salamat po sa iyong biyaya. Salamat po sa inyong kagandahang loob. Salamat po sa inyong karunungang pinagkakaloob sa amin. Salamat din naman sa kalakasan ng mga nakikinig sa umagang ito para pag-aralan ang iyong mga salita mula po sa Numbers chapter 22 verse 28 to 30. Salamat po. Ito po ang aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Babasahin ko po ang ating teksto na pag-aaralan sa Tagalog sa bilang o Numbers, Kabanata 22, talata 28 hanggang 30. Ito po ang sinasabi. Ngunit, pinagsalita ni Yahweh ang asno, tinanong nito kay Balaam, ano bang kasalanan ko sa iyo? Bakit 3 beses mo na akong pinapalo? Sinabi ni Balaam sa asno, tinalo kita sapagkat ginagawa mo akong hangal. Kung may tabak lang ako, baka napatay na kita. Sinabi ng asno kay Balaam, hindi ba't ako ang iyong asno? At sa siulapay, ako lang ang sinasakyan mo. Ginawa ko na ba ito sa iyo? Hindi, sagot ni Balaam. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita. God can use anything He wants to speak to us. Dito po, pumapaloob ang mensahe na ating binasa sa Numbers 22 verse 28 to 30. The voice of God, or the Lord opened the mouth of the donkey to speak and convict Prophet Balaam. God's message to Balaam through the donkey makes sense at mapagkakatiwalaan po ang ginamit ng Panginoon. The donkey was more truly spiritual than he was. Nakita po ng donkey ang isang anghel na sa kanyang harapan habang sila'y naglalakbay. Kaya po siya po ay huminto at nagalit po si Propetang Balaam. What is the significance of the donkey? Donkey portrayed a biblical works as a symbol of service, as a symbol of peace, and a symbol of humility. Maamo, hindi kumikibo, sumusunod sa pinag-uutos ng kanyang amo. At batid niya na si Propetang Balaam ay iba ang kanyang nakikita at siya nabubulag sa realidad na kung saan siya ay meron po siyang concern sa kanyang mga kamay at sa kanyang mga bulsa. His desire for prize money offered by King Balak upang sumpain ang bayang Israel. Kaya salamat sa Panginoon na makikita natin how Prophet Balaam, totally materialistic guy, everything was based on what he could see, what he could feel, what he could hear, smell and taste, and touch. Money speaks. Kaya po alam natin, 3 bagay po ang lesson na makikita natin dito sa story. Una, God sees your heart, so heed His call. Sumunod po tayo sa tawag ng Panginoon. Prophet Balaam was rebuked by God for his wrongdoing through the donkey. Kung hindi man ang asno ang ginamit, marami pong paraan pwedeng gamitin ng Panginoon para makapagsalita at makapaghatid na mensahe sa ating mga lingkod ng Panginoon na nakakalimot at nabulag sa katotohanan ng Diyos lamang ang magpapala sa atin. Pangalawa, God is in charge. Kaya kitang-kita po natin that He turned the curse of Prophet Balaam into a blessing for Israel, for the whole Israelites, for the children of God, the promised children of God. Kaya alam natin na anumang bagay na sinimulan ng Panginoon sa buhay ng mga Israelita, ng mga mabubuting bagay, whatever He starts, He finish. Yan po ang magandang halimbawa sa mga karakter na napapaloob dito sa Numbers chapter 22. 3 B po, Balaam, Balak o Balak, and Baal, their gods, Diyos-Diyosan. 3 B's. At nakita natin kung paano po nag-work ang Panginoon. At ang kanyang pangako na ililigtas at iingatan ng bayang Israel, wala pong makakapag-distract. Wala pong makakapag-stop. Dapat
ang kanyang mga lingkod ay undistracted. Dapat ang kanyang mga lingkod ay nakafocus sa direction, sa nais ng Panginoon, sa purpose ng Panginoon, kung bakit tayo niya gagamitin para pagpalain ang iba at pagkatapos pagpalain ang ating sarili. Kaya salamat sa Panginoon sa umagang ito. Kahit anong klaseng mga hayop ay pwedeng pagsalitain ng Panginoon upang tayo mismo na lingkod niya ay masaway, pa-rebuke sa ating mga ginagawa. O marahil tayo ay nakalilimot sa ating paglilingkod, masyado tayo na-overwhelmed. At dito po si Balaam ay marami siyang karunungan, kaalamang spiritual, but he never put into practice. Balaam is blind to the true reality kung sino po ang kanyang paglilingkuran. Hindi niya nakita ito. Na-overwhelm siya ng concern, ng offer ng sistema ng mundong ito. So alam natin, ng prioridad natin ay ang sistemang nais ng Panginoon sa atin na tayo po ay maglingkod ng buong puso at mapagkakatiwalaan ng kanyang lingkod. Kaya nga lagi niya sinasabi, how well done my good and faithful servant. So kung naging tapat lang po si Balaam ay maayos po sana ang kanyang relasyon sa Panginoon. Pero dahil nga sa money offer ay nasira ang mga bagay na ito. Kaya salamat sa Lord sa umagang ito, sa mensaheng kanyang pinagkakaloob. At muli po ay tayo ay manalangin. Panginoon, salamat po sa aming pagtatapos at sa maigling pagpapaliwanag kung ano po ang nangyari behind sa mensahe ng Diyos kay Balaam sa pamamagitan ng asno or donkey. Salamat po muli, Panginoon. Palakasin niyo po ang bawat isa. At tunghayan namin ang istorya ng nakasaad dito po sa Bilang, chapter 22. At makikita namin malaki at marami pong mensahe kang ipinagkakaloob sa amin na huwag kami unang-una ay ma-entice ng mga kasalanang ino-offer. At itong enticement na ito will lead us to death. Kaya salamat, Lord. Inaahon mo kami, ingatan mo ang iyong mga lingkod. Muli, Panginoon, nagpapasalamat kami. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Muli po ay inaanyahan ko po kayo na lagi po nating tunghayan ang pang-araw-araw na debosyon, ang tinapay mula sa langit, sa oras ng 5:30 ng umaga. Ito po ang inyong lingkod, Reverend Jonas Gabani. God bless everyone.